Posible umanong kasuhan ng plunder si Vice President Sara Duterte kung hindi niya maipapaliwanag kung paano ginastos ang 112.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education o DepEd sa ilalim So, yun. No? Posibleng kasuhan ng plunder pag hindi nasagot. Patay. Papunta na tong impeachment. No? Yun kasi yung problema sa ating Vice President no? Pag may mga hinahanap sa kanya o may mga katanungan sa kanya, siya po ay umiiwas. Diba? Vice President ka, dapat marunong kang magpaliwanag. Dapat maintindihan ng mga Pilipino kung saan napunta ang pera na yan. Diba? Oo, hindi yung iiwas ka at gagawa ka ng sarili mong ingay, sarili mong issue, patungkol sa mahal na Pangulo. 'Di ba? Oo, ikaw yung tinatanong dito, and then kung feeling mo ewan ko lang kung guilty ka nga ba talaga kasi hindi mo sinasagot eh. Kapag feeling mo na hindi mo masagot or hindi mo talaga masagot, no? Ang gagawin mo, gagawa ka ng ingay, mamumugot ka ng ulo, tatapon mo yung mambababoy ka ng bangkay, tatapon mo kuno sa West Philippine Sea. Syempre mainit-init na usapan 'yan kasi 'di ba? Sino bang nakapagsalita ng ganun? Si Sara lang. O di syempre ang mga tao magpupukus diyan. Makakalimutan na ngayon, unti-unti nang makakalimutan yung mga hinahanap na pera sa Vice President. O, 'di ba? So ang kailangan kasi dito paliwanag para mas maintindihan ng mga Pilipino kung saan nga ba yung budget na 'yon. 'Di ba? O ngayon, may bagyo. Ang sinisisi ninyo, Pangulo, lahat naman ginagawa ng Pangulo eh. 'Di ba? Lahat ginagawa ng mahal na Pangulo pero kayo, panay sisi. Pero hindi nyo mapansin yung ginawa ni Sara Duterte. Patend-attend lang ng kasal habang may baha, bagyo. Anong ginawang pagtulong yan sa mga Pilipino? 'Di ba? Tsaka hindi kontrolado ng Pangulo yung bagyo. Okay? Sabi pa nung mga kapwa natin tangang dyan, hindi natin kapwa yun, bagtanga-tanga sila lang, di ba? Oo. Ang kapwa natin Pilipino, pero kasi sila tatanga-tanga. Sabi nila, Tatay Digong, balik ka na. Pagkabubo mo naman. Saan ka makakita na pwede pang bumalik si Digong sa pagka-presidente? Tapos na yan eh. Mamamatay daw sila kay PBBM. Bakit? Kontrolado ba ng Pangulo yung bagyo? 'Di ba? Kontrolado ba? Hindi. Bakit? Kaibigan ba ng Pangulo yung bagyo? Bakit? Si PBBM ba yung nagpapasok sa bagyo? Sabihin nyo, mamamatay kayo sa bagyo, yung mga reklamador dyan. Anyway, okay na rin yung overpopulation na tayo. Pasaway kasi kayo, di ba? Iwas-iwasan pong maging pasaway kasi alam nyo, kung panay kayo sisi sa gobyerno, babalik at babalik lang din sa inyo yan. No? Kayo yung mapapahiya. At kayo yung maghihirap, syempre. Hindi po kasi obligasyon ng gobyerno na payamanin kayo, 'di ba? Hindi. Ang gobyerno gagabay lang sa atin. Hindi obligasyon ng gobyerno na araw-araw palamunin kayo. Magtrabaho kayo, sipagan nyo. Huwag maging reklamador. Eto na, tuloy natin. ng kanyang termino. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, tungkulin ng mga mambabatas na ipagpatuloy ang mga legal na hakbang kung hindi makapagbigay ng malinaw na paliwanag ang pangalawang Pangulo. Ayun. So, tuloy-tuloy na ito. Kasi sa napapansin natin, hindi naman talaga makapagpaliwanag ang Vice President. Diba? Puro iwas sa mga tanong. Ito, nagigipit ka na dito, Sara Duterte. Dapat ikaw mismo yung sumagot, hindi yung mga staff mo. At pag pupunta ka sa Congress, manumpa ka. Diba? Oo. Yun. Kasi
Nako, 3 taon pa, Sara. Uupo. Oh, mahigit pa 3 taon, uupo yung mahal na Pangulo. No? Eh, paano kung next year ma-impeach ka na? Eh, patay ang mga Duterte nga. Diba? Oh, sinong papalit dyan? Si Cheese Escudero na yung magiging vice president kung gano'n. Pag ito si Sara Duterte po ay ma-impeach, ang papalit po dyan ay si Cheese Escudero. Which is okay din naman si Cheese Escudero, matalino naman talaga yan. No? And then, nakikita ko naman okay naman yung mga ginagawa niya ngayon, di ba? Si Cheese Escudero ay sumusuporta po sa administrasyon, di ba? O baka mabalitaan natin isang araw si Cheese Escudero na ang bagong vice president. At si Sara wala na-impeach na. Kasi kakasuhan po ito ng plunder, di ba? O impeachable naman yata itong plunder eh, di ba? So wala na, nga na yung mga DDS niyan. Di ba? Alam nyo, kayo, panay kayo banat sa Pangulo, no? Pero hindi nyo man lang tinitingnan na ang dami-daming ginagawa ng Pangulo. Diba? Tapos si Sara Duterte saan pumupunta? Sa fishbowl. O, sa kasal. Abang may bagyo, dapat tumutulong ka sa mga Pilipino. Diba? Nagpaplano ka kung paano makatulong. Hindi man ikaw mismo ang pumunta doon sa binaha. Pero, kailangan, nagpaplano ka kung paano ka makatulong. Dapat ganun, 'di ba? 'Yun kasi yung kailangan namin, kaya nga namin ikaw nilagay diyan eh, 'di ba? Oo, kaya nga nagustuhan ka ng mga sumusuporta kay PBBM kasi akala nila ikaw ang tutulong kay PBBM. Vice President ka eh, 'di ba? Kasi ang pangako mo sa aming pangulo, natutulungan mo ang pangulo pag kayo ay nanalo. Saan tutulungan? Sa pagtatrabaho, 'di ba? Para sa mga Pilipino. 'Yun, yung baha, mga pagputok ng bulkan kung meron man, 'di ba? O mga lindol, landslide, dapat nandiyan ka tumutulong sa pangulo katulad ng ginagawa ni Leni Robredo noon na kahit hindi sila magkasundo ni Digong, pero nakasuporta si Leni Robredo doon kay Digong, 'di ba? Alam naman natin, hindi naman sila magkasundo noon eh. Sa sa SONA, wala ngang absent yan si Leni Robredo eh. Nandun yan palagi, nakasuporta sa Pangulo kahit hindi sila magkasundo. Dapat ganun ka, Sara. Hindi mo puro pagbanat yung gagawin mo. Sa bagay, naiipit na kasi si Digong, naiipit na rin si Sara Duterte. 'Di ba? So gagawa yan ngayon ng ingay. Para yung atensyon po natin, atensyon ng mga congressman, 'di ba? Mapunta doon sa mga sinasabi niya. Pero tandaan mo ito, Sara. Lahat ng sasabihin mo diyan, ano din yan sa'yo eh. Ikakasira mo rin yan. Alam mo kung bakit? Bukod sa may issue ka sa budget, dagdagan mo pa ng mga binitawan mong salita, madudoble na yan, triple. 'Di ba? Kasi hindi makakalimutan ng tao kung ano yung lumabas sa bunganga mo. Kasi Vice President ka at recorded lahat yan. Di makakalimutan. Ang akala mo siguro, ang atensyon mapupunta doon, pero hindi. Nagdagdag ka lang talaga ng problema. Diba? Ito pa, masingit ko lang. Sabi ni ng mga tangang DD shits. Ay, nung nandun nga kayo kay Kibuloy, 4,500 yung 4,500 yung mga kapulisan nandun. Iisa lang uhulihin nyo. Bakit ngayon, may bagyo? Ilang pulis lang yung nakikita dyan sa daan na tumutulong. Tama mga kabubuhan nila. Diba? Doon sa Davao, iisa lang uhulihin si Kibuloy. Okay? Nagkaisa yung mga kapulisan doon dahil mahirap ulihin ito si Kibuloy dahil maraming mga miyembro. Okay yun, nandun na 4-5 na kapulisan. Ngayon, halos buong bansa ang binabaha. Ang pangit naman kung ang 4-5 na kapulisan ibabagsak mo lang sa Naga City. Paano yung Metro Manila? Wala nang pulis dyan. Kasi yung 4-5 na pulis na binagsak sa Davao noon, okay, may pulis na kinuha sa Luzon, Visayas, Mindanao, pinag-isa at doon binagsak sa Davao. Ngayon, kukuha ba ulit ng kapulisan pag iisahin, ibabagsak lang doon sa Naga? Paano yung
Metro Manila. Wala nang matitira, ganon. Gamitin niyo yung utak niyo. Kasi halos lahat ngayon, binabaha. Okay? Buong bansa, halos lahat, hindi man po lahat, pero halos lahat, binagyo, binaha. Okay? So, yung 4-5 na yan nakapulisan, kung iisipin nyo, gagamitan nyo ng utak, mga DD sheets, kalat yan sa buong bansa. Nagkalat sila ngayon. Kaya hindi mo makikita yung dami nila. Kasi kalat sila. Asan yung utak nyo? Apakabobo yung DD sheets kayo. Pati itong mga vlogger ng DD sheets. Diba? Kung magkakaisa yung mga pulis, pupunta lang sa isang lugar, paano yung ibang lugar na binaha? Sino pang magre-rescue doon? Oh. Gamitan nyo nga ng utak. Wala talaga. Walang initiative ang mga to. Hindi ko nga alam kung gumagana pa yung utak ng mga to. Diba? Oo, ang bobobo nyo naman. Sa totoo lang, promise, nabububuhan ako sa inyo. Hindi nyo ba naisip yun? Sasabihin nyo doon nga kay Kibuloy, 4-5. Bakit ngayon, pag bina dito sa isang lugar na to, makikita mo lang 30 pulis, 20 pulis. Natural, kalat yung kapulisan ngayon. Kasi hindi lang naman iisang lugar yung binaha. Panay kayo sisi sa Pangulo eh. Ayan tuloy, lalo kayo naghihirap. Lalong naghihirap yung buhay nyo. May hirap na nga yung buhay nyo, lalo pa kayo naghihirap. Yan yung napala ng mga bobong katulad nyo. Ito na, tuloy po natin. Ang issue ay bahagi ng investigasyon ng House Committee on Good Government at Public Accountability sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. So yun, maaari pong kasuhan ng plunder si Sara Duterte pag hindi niya nasagot na maayos yung kanyang yung mga katanungan sa kanya patungkol sa budget. I'm sure papunta na tong may impeach na to, 'di ba? So ang kailangan kasi natin sa ating bansa yung matinong Vice President. Malay natin, magulat na lang tayo isang araw. Chis Escudero ang magiging bagong Vice President. Di okay yun. Mas lalo pong gaganda yung bansa natin kung ang Vice President nakikipagtulungan sa ating mahal na Pangulo. Yan. Kasi kung magsisiraan, ang isa maninira sa Vice President, President, 'di ba? Sisiraan ng President, ng Vice President, 'di ba? Hindi makakapokus. Although may pag-unlad naman, pero mabagal yung proseso. Kasi may paninira 'di ba? May pagbanat. So, yan, Sara. Makakasuhan ka na ng plunder. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Dagdag mo pa yung sinasabi mo na itatapon mo yung bangkay ni Marcos Sr. dyan sa West Philippine Sea. Pupugutan mo ng ulo si PBBM. Tandaan mo, Sara, hindi makakalimutan ng Pilipino yan. Lahat ng mga pinagsasabi niyong mga Duterte, hindi makakalimutan ng mga Pilipino yan. Lalo na si Baste, may bubombahin siya. Yan, nagalit si Carbonell. Hinamon si Baste ngayong November 10. Barilan dyan sa duelo, dyan sa Luneta. Hindi ko lang alam kung magpapakita si Baste. Pero, feeling ko naman matapang si Baste. Feeling ko naman magpapakita si Baste. Kasi patapang talaga yung tao na yan. Bilib ako sa taong yan. At ako'y pumapalakpak dyan, matapang pero kay Carbonell ako. Diba? Doon ako kay Carbonell. Siyempre, ang tatay, hindi ko masanoon kay... Ang naghamon noon si Digong, kinasahan ni Carbonell, and then hindi sumipot si Digong. So, ekes na yung tatay. Naduwag na. Ngayon, si Baste. Diba? Si Baste naman. So, magpakita ka, Baste. Bawiin mo yung kahihiyan ng inyong pamilya. No? Na ang tatay mo noon, napahiya. Ang tatay mo naman kasi yung naghamon Diba? Ngayon, panindigan mo yan, magkita kayo, diba? Marami daw mga Ilocano na pupunta dun sa Baste, sa Luneta. Gusto ko nilang makita. Kasi magpapapicture daw sa'yo. Idol ka daw kasi nila no? Kasi uubusin mo daw, bumbahin yung Ilocos Norte.
bubumbahin mo daw. Kaya idol ka nila, 'di ba? So, alam mo baste, nakakahanga ka. No, nakakahanga ka kasi sino ba namang magsasabi nun? Magsasalita ka pag sa ayon kay Carbonilla, pag nakabalik ka daw sa Malacanang or ang mga Duterte sa Malacanang, bubumbahin nyo yung Ilocos Norte kasi maraming adik dyan. Pero balita ko, sabi ng mga Ilocanong mga kaibigan ko, wala naman daw adik dyan. Kung meron, pa ilan-ilan lang. Isa pa kung bubumbahin mo yan, damay lahat, pati mga batang inosente. Pero sa bagay, sa war on drugs pa nga lang ng tatay mo, marami namang nadamay na kabataan eh. Wala namang kayong paki sa mga batang namamatay. Wala kayong paki doon. Diba? Oo, masaya kayo doon. Pero yan, abangan po natin. Baka mabalitaan natin, ang Vice President, magiging bagong Vice President, si Chis Escudero na dahil na-impeach na si Sara. Malay mo mangyari yun. Diba? Abang-abangan na lang po natin yan. So, ayan lang po yung ating video ngayon at share po natin ang ating video ngayon. Huwag kalimutang mag-thumbs up sa ating video ngayon. Ingat-ingat guys. Bye-bye.